Good evening. Hindi pa kinaantok ka. Okay. Good morning. By the way, no worries po dyan. Kahit magpurong Tagalog ako kasi nakwento ko na sa kanya yung talk na to. Kasi 3 weeks sila sa bahay namin. Okay? Pag may na-miss ako na salita dito, andito naman si Junel. Dalawa dito. Oh, Junel. Junel 1 and 2. Junel, pagka hindi na naintindihan, sa kalimutan na. Tapos pag hindi mo rin naintindihan si Junel, kalabasin ka sa liwero. Okay? Lahat po single surprise po dito, no? Yes. Ako, nanggaling ako sa single surprise po. Bago ako pumasok sa single surprise, sa akong produkto ng malaking pamilya. So, ibig sabihin ko, 8 kami magkakapatid. 4 na lalaki, 4 na babae. So, hindi ako pinalaki ng mama ko ng pagmamahal. Hindi ko nalaman po yun. Ayaw ko pa ng community dati kasi nakikita ko ang born again kong father na laging nagsaserve sa church nila pero iniiwan kami. So, hindi naman kami mayaman. So, iniiwan kami walang pagkain. So, na-realize niyo yun yung cute na bata na iniiwan sa bahay na walang pagkain. Sabi ko, ayaw ko mag-serve sa simbahan kasi pinagpapalit yung oras ko ng papa ko kaysa sa amin. So, every time na umaalis sila, ang mother ko po ay parang si Black Knight. Pag umaalis po yun, sabi ng mama ko, saan ka naman pupunta? Iiwan mo ang anak mo, tapos pag wala kang pagkalit ko, gagawin mo na naman, iiwan yung anak mo dito. Ibang sila dito, ganun yung mother ko. So every time na gano'n sila, nag-aaway sila, I realize, sabi ko parang ayaw ko mag-serve sa simbahan. 60 years old ako na. Every Saturday, napupunta sila doon. Napupunta sa laging yan, sabi mo, sabi mo na naman dito yung pera mo. Ibibigay mo na naman dito sa church mo. Napupunta sa church mo, dito iibo ka lang kung iiwan pagkain mo sa anak mo. Every Saturday yun. So, ang willingness ko po yun. Sabi ko, bakit din? And one time, yung bibit sa akin, yung time na sobrang away nila. Paalis na pa ako, habang yung mama ko naghuhugas. Habang naghuhugas siya, paalis yung papa. Sobrang galit siguro ng mama ko. Sabi na, saan ka na naman pupunta? Pupunta ka na naman sa podcast mo, hindi mo naman pero yung papa ko nakatalikod eh. Tapos, yung mama ko sa likuran niya, umarap ang papa ko. Habang nagsasalita ang mama ko, sabi ng papa ko, Satana! Lumayo ka sa akin. Nagulat yung mama ko. Sabi ng mama ko, grabe siya. Satana sagad. Ayun ang naalala ko sa kanya. Every time, brothers and sisters, mahirap mag-schedule po dito ngayon. Lalo na single surprise. Marami tayong mga priorities, marami tayong ginagawa, marami tayong pinagkakaabalahan. Si Satanas ngayon, umaga, may tinamakan yung ulo niya. Para malaman niyo kung ano yung plano ng Diyos sa atin. As a single surprise, kung di ko ako napunta sa single surprise, malamang sa malamang, 17 years old po ako, pumapasok na po ako sa greenhouse, sa Cubao. Alam niyo yung Cubao? As early 17 years old, mag-journey ko ako, pumapasok na ako sa greenhouse. Bakit? Naghahanap ako ng pagmamahal doon. Yung mga sumasayaw na babae. Umiinom lang po ako doon. Umiinom ako. Sino sa taga-Cubao dito? Parang pamilyar kayo sa akin.
nakita ko ng chapter ng Nativity of the Lord Parish. Meron nila ako ng single surprise. Ba't ang yabang ko eh? Yung yabang ngayon kasi takot. Kasi alam ko na kaya ko ng sarili ko. Kaya naghanap ako ng pagmamahal na mali. Ang buti na lang, nakita ko ng single surprise. Narinig ako. Kundi ngayon, palagay ko, ano ako ngayon? Malamang sa malamang, dancer ako. Naiingit kasi ako pag tuwing umaakit sila. Kasi na surprise, grabe yung sa akin. Yung yabang na alam mo na walang laman. Yung mga taong sumisigaw po, yung mga siga niya, takot po sila. Bakit? Wala kasi pong kababaan doon. Ang mabababa ang loob, yung sobrang gandang lalaki doon. Katulad ko. Diba? Tawag doon, kababaan loob. Ngayon, pag-uusapan natin yung true humility, brothers and sisters. Nakita nga kayo ni Kuya Franz kanina, kumakain kayo ng kastyro. Di ba? Para siya, nasa community tayo, naglalakbay tayo, binibig yung character natin, pero yung maliit na bagay niya nakalimutan natin. Ano po yun? Yung paggamit po ng styro. Di ba? Dapat tayo sa community, tayo yung mga kakaiba sa iba. Ano po yun? Hindi tayo gumagamit ng styro. Tayo gumagamit, naghuhugas po tayo ng plato. Nakita niyo po yun? Okay na yung sense? Kasi kung sa maliit na bagay po yun, ay hindi natin natutunan, what pa yung character natin bilang tao. Meron po kami restaurant. May restaurant po kami. Sister, maraming salamat ha. Ang galing mo sister. Galing ha. Sabi ng mga ate namin sa bahay, kung kilala na si Vanessa, ng taga-Canada, Vanessa. Si Vanessa, nag-stay yun sa bahay. 6 kami members sa mga anak ko 4, 2 kami. Tapos, meron akong ate, sabi ng pumatit-tit yung mga anak ko doon sa school niya. Tapos nag-uusap sila, nag-i-envision sila. Sabi ng ate, Sir, ang galing mo mga anak ko. Puro English sila, nag-i-English sila. Ganun talaga. Ano ba yung buhay niyo sa bahay? Sabi ko, mula sa ate, sa mama ko, papa ko, sama na po lahat ng English. Ang galing niyo naman. Kamusta po kayo? Hindi kami nag-uusap. And language lang kami. And brothers and sisters, ang kababaang loob po ay mahirap na ituro po. Kami po may restaurant po kami. Meron po kami restaurant. Nasa 1,000 po sila. Dahil plato lang po namin. So, brothers and sisters, kumukuha po ako ng kiniling. So, ang kinukuha ko kiniling sa SNR, 100 kilos. So, hindi ako kumukuha. Minsan lang ako kumuha doon. Ang parents ko po ang kumukuha. So, one time, na-postcard ako, tapos sinanap ko yung manager. Sabi ko, Sir, sino po si Rod po dito? Sabi niya, sino? Si Rod po. Sabi niya ako. Sabi ko, pinapakuha po ako ng mama ko na kiniling. Ay, hindi sinabi pala mama. Ni Sylvia Cruz, sabi sa niya. Adre, nagradyan ko lang nandito yung tao ni Sylvia Cruz, kumukuha ng kiniling. Ano pangalan mo? John Robert. John Robert. Ano ka po? Sabi ko, anak po ako ni Sylvia Cruz.
andito si Sir Robles. Sir, anong binili mo? Kasi simula noong unang kilala niya ako, hanggang ngayon inasikaso niya ako. Kahit sa anong branch ako pumunta, nakita niya ako, inasikaso niya ako. Inasikaso niya. Why? Kasi nakita niya sa akin na hindi ako rin malaki. Di ba? Sino ba nag-grocery po dito? Lahat po ka nag-grocery? O online? May postcard, postcard. Parang mga tagal pa kita po yung mga usap mo yun. Postcard, basket, okay. Bakit? Gugulong sila ako sa high top. Nagugulo ako sa high top niya. Ipalibasa, kabisado akong high top. Andiyo ko na dito. Nakakapong beses ako lagi yung sinasabi ka, Sir, saan mo ito yung diaper? Everyday pag pupunta ako doon, may sardines po pa kayo. Sinasagot ko. Kasi may hilig ako mag-jeans, saka mag-white. Kami namin, white saka ano. Ako, pinapansin ko po yun. Sinasabi ko ay sa 13A ko. Sinasagot ko kasi kabisado ko 13A. Paano ba ikaw? Hindi naman papansin yun. Sir, may diaper kayo. Hindi natin sasagutin yan. Tama? Ako sinasagot ko po yan. One time, may sinagot ako, sabi ko sa kanya, lamesa naman, Sir, may stock pa kayo nito? Sabi ko, check ko lang ako. Nakakarta po. Maya, bumabalik yung babae ng mutla. Sabi sa akin, Piluso. Sabi niya, Sir, sorry na. Sorry naman. Akala ko, dito kayo nagtatrabaho. Sabi ko, wala na problem. Okay na po yun. Sorry talaga. Kasi akala ko, dito kayo nagtatrabaho. Supervisor pa na kayo dito, sir. Umalis ka na. Bilang community, pag tayo nakakatanggap ng mga ganon, hindi na natin masyadong tinataas yung sarili natin. Unti-unti nababago ang sarili natin. Kasi yung everyday, kung bakit ngayon nakakagulo, sino ba nagdadala dito? Ito minsan, siguro na ano ko na ito eh. Na-overtake lang na ito eh. But sister, tingnan nga, napaka-bless tayo sa community. Bakit? Tinuturo nila ng community paano mabuo ang sarili natin. Tama? Yung mga inaatira natin ito, mga retreat na to, pag hindi na ito ginawang pakabuluhan, walang mangyayari sa buhay natin. Kung kayo may balak, mag-asawa o magpare, bless kayo na sa Jesus Christ po kayo. Bakit ako nagustuhan ng business ko ngayon? Kasi dito po yung gusto buhay ko. Kasi Jesus Christ. Kasi kero ko, wala akong ano sa buhay. Hindi ko pupuntahan kung saan pupuntahan. Pinakilala nga ako niya sa asawa ng papa niya. Sabi niya, sa kapatid ng asawa niya na dalagang ang tawag ng dalagang guys sabi ko na pinuusap mo nila dalagang dalaga sabi niya, Tita Connie, meet my boyfriend, Jar Robles. Alam mo, sabi ni Tita Connie sa akin, wala paan hanggang ulo, sabi sa akin, ang tunay na pagmamahal, sabi na, like ng tunay na pagmamahal ng papa at mama ko, wala kang mahal. Tinuro niya yung picture frame na luma na nakakatakot. Tapos sabay kumingin sa akin, sabi sa akin, I think, sabi niya, you're happy, go lucky. Sabi sa akin,
sa mukha ko, happy, go natin doon. Yun sinabi sa akin yun. Sabi ko naman sa kanya, ayaw mo nun? Happy na? Happy pa. Ano hindi ko sinagot yun? After 10 years, nakita niya naman. Nagpakasal na kami, nilaruga ako yung mga parents ni Christine. Nakita niya yung pagmamahal na yung character na buo dito sa Single Surprise. Going to Couple Surprise. Dahil yun sa Single Surprise. Why? Kasi nagawa ang community na baguhin yung sarili ko. Kasi sayang po yung pananatili natin sa Single Surprise. Pag tayo, sarili natin, bilang tao, ay hindi nagpapakababa ang loob. Diba? Yun yung panawagan ko sa akin. Yung kababa ang loob na nakakayon sa Diyos bilang isang Katoliko Christian. Kung bakit po ngayon, nakikita niyo po ngayon na mas marami pong na-affirm po. Diba? Nanong po ako ng, alam ko yung hello. Sino po Sino po? Yan. Okay na to? Okay na. Parang pareho lang. Sino po dito nakapanood po ng bandang Creed? Creed. Mga 80s kasi yun eh. Sana Neta Center. First time ko rin nanood ng actually 10 years ng Creed. Nanood po ako sa Neta. Oo. Kasi nakita ko yung pagbabago ngayon. Bakit? Kasi habang nagpo-concert, nung nakita ko sa baba ng ringside, naka-cellphone. Dati pag concert talaga, walang cellphone, di ba? Naglalakrakan, binabato ka nila, tapos tatalon ka, walang sasalo. Di ba? Ganun na ba? Ganun. Pero ngayon kita mo, mapansin mo yung concert, iba na. Bakit? Lahat po tayo, yung pasyal natin, yung mga gusto natin puntahan, yung ikayo ng first time nyo, lagi nyo pinapost po sa social media. Sabi nila wala lang yun, pero meron po yun. Di ba? Anong patungkol post na yun? Bakit yung pinapost? Yung kinakain nyo, di ba? Bago kayo magdasal, post mo na. Di ba? Meron ba yun significance sa pagkatao natin? Meron o wala? Meron, di ba? Meron. Bakit? Gusto natin ma-affirm yung sarili natin na kaya natin pumunta dito. Kaya natin manood ng ganito. Kaya natin pumunta sa ibang bansa. Diba? Kaya may word na sana all. Diba? Ano yung ibig sabihin? Sana ako rin katulad niya. Sana rin katulad ako niya. Magaling kumalita. Diba? Kasi hindi pumapasok natin yung kababaang loob. Ano po ba ang kababaang loob na hindi? False humility. Diba? Galing mo kumanta. Nakaraw mo nga lang pinapta. Diba? Lola Amor? Diba? Ayan. Ganun, diba? That's false humility. Ano sinasagot natin dyan? Thank you po. Diba? Bakit ang mga kapatid natin gustong-gusto nila laging sa harapan? Diba? Yung mga girls, diba? Napansin yung mga girls? Pag may naglalakad, hindi nila kilala to ha, hindi nila kilala to ha. Pag naglalakad yung mga girls, hindi nila kilala, gusto mo. Hindi maganda. Pero wala namang ginagawa sa kanya, no? Naglalakad lang naman, ba? Para sa mga touching that truth.
Pero wala ginagawa, so hindi mo naman kilala yun. Why? May nangyayari po sa pagkatao po natin. May hindi po na-affirm sa sarili natin. Hindi po yung kababaan ng loob na lumibigta sa atin. Everyday kailangan natin maging mababa ang loob. Bakit? Para malaman natin kung ano yung plano ng Diyos sa atin. Ano ba ang katotohanan? Na tayo may kakulangan. Lahat po tayo. Ako may kakulangan po ako. Kaya, everyday, kahit paulit-ulit yung mga talk, minsan, Diyos, di ba? Pero natin ito pa rin. Bakit? Bakit yung sinasabi ng Diyos? Dahil ako hindi pa buo. Ay, narinig ko na yan. Sinabi niya, mas magaling pa ako dyan. Kaya ka nakakatuwa ngayon sa Signature Christ, Opposite Christ. Iba-iba yung pagkatao po natin. Tama? May mayaman, may mayabang, may... Wapo lang. Tama lang, di ba? Chill-chill lang, parang ganon. Pero tayo yung nagkakaisa. Yun po yung kultura po natin. Paano kung ang husunod nyo ay mas magaling pa kayo? Pag hindi nyo matanggap na mas magaling pa kayo dyan sa house of Eden, may problema po yung puso natin. Yun ang tinuturo po natin sa kababaang loob. Alam mo, may isang lalaki po na ambisyoso. Sino po nakakapag-cruise ship na po dito? Cruise ship. Baby, let's cruise. Sino po ba dito? Yung 2 weeks? Wala pa? Wala pa. Yung ano na kayo sa Caribbean na kayo? Wala pa? Pare-pareho tayo. Ito yung kwento. Ito yung kwento na ito. May single Sir Christ. May single Sir Christ. Pangarap niyo po yun. Na makapag-cruise ship po siya. So, nagsumikap siya sa buhay niya. Mga isang taon niya, makakuha na siya ng ticket. Sa trabaho dito, sideline dito, online dito, TikTok dito. Lahat, kinuha niya. In 1 year po, nakuha niya yung ticket. Makakasakay na siya sa cruise ship po. Tapos, angat sa cruise ship po, alam niya na 3 weeks siya na maglalakbay doon. So, kailangan po magtipid siya. So, every time, pag dinner, umakit sa taas, tinitipid niya yung kumakain ng steak doon, nag-wine. Nasa labas lang po siya. So, every night, ginagawa niya po yung skyflex. Pag may nag-wine, nag-sesto siya. Nagbaon siya eh. Gusto niya makatipid. So, malapit na mag 3 weeks, kinabukasan uwi na. Umakit siya ulit. This time, may lemon square na siya. Sasabayan niya yung kumakain ng steak, nag-buffet. Tapos, may dala siyang soft drinks. Sakto lang. So, habang kumakain ng steak yung nasa restaurant, sinasabayan niya. Sa labas na siya, tinitignan niya lang. May nakakita sa kanyang steward, sa kanya, "Sir, bakit dito pumasok sa loob?" Sabi niya, "Hindi, pinamahin ko yung pagkain." "Hindi pumasok po kayo." Sabi niya, hindi sir, pumasok kayo. Kasama ko yan sa binayaran niyo po sa ticket." May matay siya. Yun po tayo. Minsan, yung kagalingan natin na makamundo, akala natin yun na yun. Hindi natin inaalam ano ba ang katotohanan? Ano ba ang utos ng Diyos? Ang utos ng Diyos, buksan natin ang puso natin. Ano ba yung tanong?
Kaya tinatanggap natin yung mga bagay-bagay na kritisismo, yung mga correction ng mga household dead natin. Di ba? O bro, di ka na umatin sa household natin eh. Busy! Busy ako sa love life. Di ba? Di ba bro, pinagdasal natin yan na pag nagka-love life ka, magpuputig ka. Busy nga kami. Katotohanan po yan. Di ba? Katotohanan kahit sinusurprise ako. Sis, si brother, kung nagdadasal talaga siya, nagkaroon na siya ng GG, tapos yung natagpuan niya na, hindi na siya po umaaten. Sa household ko yan ha, hindi na siya umaaten. Sabi ko sa kanya, mamamatay rin yan. Sabi ko na. Mamamatay rin yung pagpamahal niya doon. Bakit? Kasi inuna niyo yung makamundo ay sa salita ng Diyos. Si Christine po, 5 years kami bago kami. Inisis ko po ngayon. Kasi bakit? Yung first, nagsabi ako sa kanya na mahal ko siya. Sabi ko sa kanya, gano'n. So mag-boyfriend, mag-girlfriend na kami, mag-GG na kami. Umuwi yan sa bahay niya. Pag uwi niya sa bahay niya, sabi niya, Dad, may boyfriend na ako. Sabi niya, sino? Si Jar. Sabi ng papa niya, nagalit. Nakita kami kinabukasan, sabi na hindi sinumiyak eh. Sabi ko, bakit? Sabi niya, Jar, ayaw ka ng papa ko. Ayaw ka ng parents ko. Sabi ko, bakit? Sabi niya, sobrang gwapo mo kasi. Pero kwento ko lang to. Ayaw niya. Kasi hindi naman nila kilala ako eh. Sino ba estranghero ito? Kukunin yung kamay ng Unika Iha. Unika Iha yan ha. Pero brothers and sisters, nagsumikap po ako doon. Maraming mga titos and titas sabi sa akin, mag-separate na kayo. Separate na kayo. Kasi nasa community rin yung daddy niya. Nasa community rin ako. Pero brothers and sisters, sabi ko hindi. Kailangan ko i-submerge yung sarili ko sa community para mabago. And through yan, brothers and sisters, nagpakasal po kami ni Christine. Ito ang pinakamasakit ha. Ayaw sa akin, kasi brothers and sisters, si Raulo ko, pwede ko naman siyang buntisin. Tapos patapos na. Masama, di ba? Masama yun, di ba? Pero alam ko ang pangako sa akin ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos sa akin. Kailangan ko magsakripisyo. Kaya si Christine, alam ko ng sa Dambanan, Christine, na nag-submerge talaga kami. Hinanap ko siya, pakasal kami. Ang sarap, pagkatapos kami magpakasal, yung biyaya ng Diyos, ibibigay sa inyo. Kaya lang hindi siya masarap. Pero yung kababaang loob, tanggapin kung anong kakulangan mo, kung ano yung problema mo, kailangan harapin. Mas maging mababa ang loob mo. One time, kasi okay na kami, magpapakasal na kami. Ang masakit doon, syempre hindi ka humingi ng support sa parents, di ba? Kasi ikaw lalaki, so wala naman kaming ipon. Ang biyaya ng Diyos magaling. Nag-aayos ako ng papers ko, dokumento. May nakita akong debitendo, Jarek Robles, sa PLDT. Ha? PLDT, ibig sabihin, nung 11 years old, ay 12 years old ako, parang nakapirma na ako sa PLDT yung dividend. So, 27 years, 1, 2, parang may ilan years? 16 years, 15 years, tama? 16 years. Kung hindi ko nakakuha yun, tuwang-tuwa ako. Yes, Lord!
kinuha ko yung cheque. Pumunta ako sa Makati, sa PLDT. Kinukompute ko na. Kasi, alam mo yung pumasok ako sa loob ng office ng PLDT, inabot ko yung cheque. Parang nangangatog yung paa ko. Tulad, salamat ha. Salamat ha. Nung bumalik yung ahente, sabi niya, sir, pwede niyo na kunin, sir. Sabi ko, magkano? Sabi ko, 237. Alam mo? 237 pesos? Alam, di ako makalabas sa PLDT. Naiyak ako. Pero yun nga ang maganda eh. Hindi naman maganda eh. Hindi plano ng Diyos yung plano mo. Yung kagustuhan mo, hindi gusto ng Diyos dahil may iba pa siyang gusto. At natuloy yung kasal namin. Natuloy talaga. Next day dito sa may catering namin, ganito, lahat. Walang ginastos ko yung parents niya. Nag-down na ng konti. Nagpakasal po kami sa Mount Carmel. Please. Malaki po. Alam niyo, brothers and sisters, after ng pagpakasal namin, tinulungan kami ng mga titos and titas namin, mga coordinator namin, sila Grizzly. Basta, yun lahat po yun. Pagkatapos ng kasal, wala kaming utang. Tapos, kumita pa kami. Kumita pa kami. Bakit? Kaya hindi ako naniniwala sa mga kapatid natin na tayo naman magpakasal. Hindi kasi emotionally, financially, wala pa. Okay lang emotionally, okay lang spiritually. Pero pag sinabi niya financial, hindi ako naniniwala doon. Why? Brothers and sisters? Kasi pag nalaman nila na magpakasal ka, may pera ka, lalapit ang kamag-anak mo na may sakit. Alam niya naman yung ipon ka, di ba? Pwede pa utangin mo muna yung sitita mo. Di ba? Kidding aside, brothers and sisters. Pag gusto nyo na may mangyari po yun. Basta sundin ang plano ng Diyos at magsakripisyo sa pagkatao natin. Ang kababaang loob po yun ang katotohanan po natin. Pinamahal tayo ng Diyos at saka yung mga values na binibigay niya sa atin bilang singles with Christ. Totoo po yung sinasabi ko sa inyo po na pag nakita niyo yung babae, yung lalaki na bumugas ng plato, si Christine, nakita ko dati, inaalagaan niya yung mga bata. Malayo pa nakikita. Kung nabutan niyo po yung sagip o corner store, inaalagaan niya yung mga bata. Nakita ko si Christine, sabi ko sa kanya, itong gusto ko maging asawa. Why? Kasi inaalagaan niya yung hindi niya anak. What more pa yung magiging anak natin? Diba? That's why, brothers and sisters, hanapin yung karakter ng tao yung mababa ang loob rin ni Christine. Nagulat rin nga ako sa kanya kasi nag-soft drinks ako. Hindi pa kami mag-GG ha. Nag-soft drinks siya sa straw. Nag-soft drinks ako. Tapos sabi niya, wow daw siya. Tapos, kinuha niya yung soft drinks ko. Tapos uminom siya. Ngayon kasi hindi na pwede sa QC yung bawal ng straw, di ba? Pero may bottleneck, di ba? Nakita niyo ba? Hindi nyo kababago. Kaya ang basic lang yan, pag nakita ko yung babae, yung lalaki, nakita ko dito yung first dito siya yung naglilinis, nag-aayos, ng mga bagay-bagay dito, saka nagbubugas ng plato. Very good to. Diba? Ang quality po ng lalaki o babae, kailangan mabait, masunurin, makapagbaba, madaling utusan, mag-agency ka na lang. Ano ba hanap mo? Hindi ba this your kailangan mo lang mga babae. Patuloy yung kababaang loob, brothers and sisters.
doon yung pumapasok po yung drive po natin na makapag-absorb pa ng maraming salita ng Diyos. Amen? Amen. Dahil pag hindi tayo natuto po malaman kung ano yung plano ng Diyos, paano magiging mababa ang loob, dahil pumapasok ang problema po. Paano pag hindi tayo na-affirm sa ginagawa natin bilang si Mr. Christ? Diba? Ako na nga yung singer, ako na nga yung nag-PowerPoint, ako na nga sa food, tapos hindi pa siya a-attend, diba? Nagkakaroon tayo ng problema doon, diba? Kapag nagbaburden tayo. Kasi hindi natin alam kung bakit natin ito ginagawa eh. Tinuturuan tayo ng Diyos na maging mababa ang loob. Tanggapin yung mga kapatid natin na may kakulangan. May kahinaan. Diba? Dahil alam natin, ang bawat isa sa atin may talento. Ako, pilit ko sinasabi na gusto kong kumanta. Ayaw din naman sila sa akin. Hindi ko alam kung ano may problema doon. Ha? Sila may problema o ako? Sila. Diba? Akin naman yung equipment. Akin naman yung gitara. Ba't ako din nila pinapakanta? Diba? Pag ako nagkakanta, umalis na sila. Kasi tanggap ko na rin sa sarili ko na kung ano yung gusto ng Diyos sa akin. Kung ano lang yung talento sa akin. Ganun, brothers and sisters. So, iba-iba yung plano ng Diyos sa atin, di ba? May magaling mag-prepare ng pagkain. May magaling kumain. Hindi naman na kumain, nag-take out pa. Di ba? Habang nag-worship ko yun, siya yun ang tinuturo sa atin ng Diyos. Kailangan natin malaman kung ano ba yun, ano po ba yun. Magkakaroon tayo ng drive. Pero kailangan natin aralin po yun. Sino po ba nagbabasa pa rin dito ng mga libro? Very good. Yung mga nagbabasa ng libro? Very good. Very good. Very good yun. Kasi malalaman mo yung tao pag hindi nagbabasa ng libro. Lalo sa household. Yung household mo, alam mo na hindi nagbabasa ng libro. Paano? Kasi iba-iba yung topic na nilalatag mo, pare-pare yung sharing niya. Diba? And then makikita mo kung hindi niya na-appreciate yung blessing niya, kung same pa rin yung sharing niya, noong 2001 pa rin. Brother, pag-pandemic na, tapos pag-pandemic yan pa rin sharing mo, baguhin mo na ng konti. Doon mo makikita kung bless yung tao, kung pumapasok sa kanya yung mga teachings, kung pabago-bago na yung blessing niya. Blessing na sinishare sa atin. Diba? At malalaman mo yung tao kung nagbabago na yung character niya, kung nag-iiba na yung mukha niya. Hindi na siya tumatanda. Gusto niyo ba yun? Yes. Bakit tayo hindi tumanda? Sinabi ng Diyos, tayo ay kawanis niya. Amen? Amen. Iba-iba yung mukha na natin. Diba? Diba? Kaya yung mga iba dyan nagagalit sa kanya, gusto kong magpatangos ng ilong. Diba? Masyado kong pango. Gaya ni brother, diba? Ang tangos ng ilong. Brothers and sisters, dapat pasalamatan mo kung anong meron kayo. Huwag na kayo tumingin sa kapwa niyo. Kasi wala rin mangyayari. Diba? Sino po ba yung Panginoon ng ilong? Wala! Lahat ito matatangos ng ilong. Magpasalamat po tayo dyan. Okay? At ginawa ng Diyos yan pababa. Diba? Hindi pabaliktad. Mahirap magsipon yan. At take note, pag umuulan, lalo na ngayon, baka malulog kayo. Kasi diretso yung ano dyan. Kaya magpasalamat po tayo. Ayan ang tinuturo ng Diyos sa atin bilang pagbaba, kailangan magkaroon tayong lahat ng magpasalamat. Amen? Amen. Pasalamat sa biyaya na Diyos na bibigay sa atin. At
para hindi tayo maligaw, kailangan natin namnamin yung mga bagay-bagay na tinuturo ng mga householder natin. Yung mga correction po. Pag kinorek po tayo ng householder, ng mga kapatid natin, tanggapin natin ang buong buo. Ako ayoko dati yun. Kasi, bakit yung siga? Napansin yung siga? Luwag yun. Luwag po yun. Luwag yun. Defense mechanism niya lang yun na kasi alam mo yung sarili niya, maliit lang siya. Tayo, mga sister Christ, tayo, dapat meron tayong pagkilala at pagtanggap ng kamalian natin dahil tayo tao natin. Ayaw ko dati tanggapin na pag kinurek ako ng household ko. Lagi naka-prepare ako din, iniisip ko na siya rin mali eh. Diba? Ikaw rin eh. Nadadala ko po ngayon, especially ngayon may asawa na po ako ngayon. Hindi ako nag-sorry dati ngayon. Kailangan ko mag-sorry sa misis ko. Sa mga mali. One time may isang pare. May isang pare. May isang pare. Itong pare na to, medyo American parish priest siya. So, nagpunta siya sa barrio. 6 months siya. Like Duterte, he knows na mag-Tagalog. So, nagpunta siya sa parish priest kasi malapit ang piyestahan. Ang piyestahan na to, malapit na. So, maraming tao. Mamumumpisan. So, sabi sa koro-koro ko, meron siya na Tagalog eh. Sabi niya, sabi niya, marunong nga ako mag-Tagalog. Baka pwede na akong sumanggap ng pisaran. Sabi ng koro-koro ko. Sabi na, Father, bakit hindi mo maintindihan yung mga sasabihin ng mga umpisal? Hindi, alam ko na yan. Just in case na hindi ko maintindihan yung kanilang umpisal, I have a dictionary. Sabi niya, Tagalog to English. Sabi niya, sige na, sige na. So, ano talaga no? Bumili ka na ng bago. So, ganoon. So, nag-umpisa ng pistahan. Pagdating ng pistahan, ang pistahan na, dumating na. So, nag-umpisa na haba ng pila, tapos si Father na, yung Amerikano na. Father, nagkasala ako. Oh, ano nga yung kasalanan? Ano yung kasalanan? Nagnakaw po ako. Nasama! Balik mo yan. Tapos niunang ko isa. Pumasok isa. Father, nagkasala po ako. Ano yung kasalanan? Nagpura ako. Sabi niya, nasama! Yung pangatlo, dumating na. Father, nagkasala ako. O, English ka na rin ba? Ano yung kasalanan? Meron po akong kulasisi. 2. Ano? Meron po akong 2 kulasisi. 2 kulasisi. Teka lang. Binuksan niya yung dictionary niya. Tapos nakatama sa dictionaryo, a small parrot bird. Ano sabi mo? Meron po akong 2 kulasisi, Father. Okay. Bigay mo sa akin yung isa. Ano yung kulasisi? Babae. Masama. Brothers and sisters, kasi mapapasama po tayo kung pinipilit natin yung mga babagay-bagay na hindi natin alam. Pag hindi tayo kumukonsulta
sa gumawa sa atin, tayo mapapasama. Kung hindi natin pinag-aaralan ng mga bagay-bagay o yung salita ng Diyos, tayo po ay maliligaw po. Kailangan po natin malaman paano ma-overcome ang mga ating mga problema sa buhay. Kailangan natin malaman rin at tanggapin yung mga pinagdadaanan natin sa buhay. Lahat po tayo dito may pinagdadaanan. Kahit kami mag-asawa, mga anak, lahat po tayo pinagdadaanan natin. Pero, pinagdadaanan lang po natin yan. Lilipas din po yan. At para matanggap natin ang mga bagay-bagay sa buhay, kailangan natin pagpapatawad natin sa sarili natin. Dahil pag pinatawad natin yung sarili natin, kaya natin patawarin ang kapwa natin. Yung number one na mahirap gawin sa buhay, yung magpatawad. Tama? Yun ang pinakamahirap. Pero, yun ang magpapagaling sa puso natin kapag tayo magpatawad. Especially ako may asawa na po ako ngayon, mahirap magpatawad pag hindi ikaw ang mali. One time, yung misis ko, si Christine, pag ako nagkamali, naku palagay sa palagay ko, kasi pag yung ginawa, hindi mo yung bito, dapat ito, nagsusulta ka na ganito, hindi mo alam mo sa akin gano'n. Pero one time, siya ay nagkamali. Ano yung po yun? Nagpagawa ng pagkain, book for 50. Ngayon, pending order, bukas pa. So sabi ng Char, check mo nga yung pinagawa kong pagkain. Tapos, hindi ko alam kung paano ko i-dispose. Dinala ko yung 50 pagkain. Tignan ko sa kotse. Tapos pumunta ko ng bangko. Yung bangko, kilala ko yung manager. Pagpasok ko sa bangko, BDO, we find ways. Tapos nakalagay doon, happy birthday, Leo. Hindi ko alam na birthday niya. Pero sabi ko, boss, birthday mo pala ngayon? Oo, hindi na akong pagkain. Binigay ko yung pagkain, tuwang-tuwa mo sa akin. Sabi dyan, hindi ka pa naalala mo ako, siyempre ikaw pa. Tapos pinit ako yung kay Christine. Sabi ni Christine sa akin, pwede ka naman Diyos talaga. Sabi sa akin, ako yan? Manapos sa manamang. Diba? Yun yung nawawala na sa'yo. Yung tanggapin na lang yung mga bagay-bagay na dapat na malog sa loob, di ba? Pag yung pananaw mo sa buhay na, nagbabago na yan. Ibig sabihin, na-observe mo na nagiging mababa na yung loob mo. Especially yung mga nagdadrive ngayon. Bakit po na maraming aksidente ngayon, maraming sabihan, maraming namamatay dahil sa kasi walang kababang loob. Especially pag nakahawak tayong manibela. Kung nakahawak tayong manibela, siguro sa Christ, diba? Pili natin, atin yung territory na natin. Tama? Tayong may bita doon, tayo may say, tayong tama, walang mali sa atin. Pero may iwasan po yun dahil sa ating kababang loob. Diba? Lobat na ako. Mag charge ka na. Lumabas ako ng bahay niya, kalmado po ako. Kahit na katin po ako ngayon, hindi ko na pinapatulan. Dati, one time na, may sumingit sa akin, nag-overtake sa akin. Lumagpas na ako, balikan ko talaga eh. Makakabot ko rin, biglang umikto eh. Nakita ko, overall surprise.
Yun nga yung kagandahan ng sticker eh. Nagkakaroon kayo ng ano, siguro chapter 8 yan. Siguro music yun yan. Diba? Music yung madalas yung gano'n eh. Yung mabilis yung patakbo. Bakit yan? Kasi malapit na sila mag-late. Worship na. Nagbago po. Dahil sa pamamagitan ng brothers and sisters, pag may kababang na tayo, kaya natin tanggapin yung mga kakulungan ng kapwa natin. Especially tayo, mga singles in Christ. Kailangan hindi na tayo magpapakilala. Pag may Christian Life program, di ba? Bro. Anong ID pa ano? Describe. Bro Jan, singles in Christ. At ito sa Christian Life program. Di ba? Nagpapakilala tayo. Pero kung hindi pinakilala ko, talaga ba si Christian Christ ka? Di ba? Tinitingnan ka nila na, Christian Christ. Talaga? Hindi alata. Di ba? Pero pag nakita nila yung galing natin, kahit wala tayong ID, tapos ang saya-saya natin, tapos yung mukha natin, maganda yung mukha natin, tapos yung tayo lagi nakasimangot. Di ba? Tatanong nila, anong meron ito sa tanong to? Diba? Saka kung tatanong nila. Yung mga parents ng isang oras pa ako? 1 hour pa ako? Ah. Ano yun, meron ako mga parents. May parents ako, mga classmate ng parents na mga class ng anak ko sa parang school. Everyday nakikita kami doon. Pero sobrang minsan ayaw ko pakilala ng composer friends ako. Wala lang, ayaw ko lang pakilala ng composer friends ako. Kasi parang minsan, alam niyo naman ako, hindi siya madagdag, di ba? Tahimik lang, parang gano'n. So gano'n yung image ko. Parang gano'n. And one time, nag-excursion, birthday ng anak ko, ngayon. So, nagpunta kami sa Tanay, nag-farm kami. Sa farm, pauwi na kami. Mga parents, babae ito ha. Una ako nagdadrive. Tapos habang nagdadrive ako, may narinig ko malabog doon. Pagtingin ko sa side mirror ko, yung isang parents na ano ko, bumangga sa barrier, umaliktad doon sa ano, babae na may kasama siya anak, umaliktad doon sa barrier. Eh, una na ako. Tinignan ko sa side mirror ko, alam ko siya yun eh. Pero iniisip ko, didiretso na ba ako? Kasi maraming pang nutuin, pag inasikaso ko yan, maraming police report na gano'n. Pumasok sa isip ko yun eh. Sabi ko, may gagawin pa ako mga errands, gano'n. Pero parang nakita sa akin na kailangan ko balikan. Tapos, nag-yudan ako, tapos, tinirata ko sa sasakyan ko. Nagkakapunan na sila, umusok na yung sasakyan eh. Siyempre ako, tumumba ako, tumakbo na ako. Habang tumatakbo ako, parang mayroong ano. Tapos yung nakakatuwa, buhay babae. Buhay babae na to. Sa ospital, yung bata niya pinakaliit, tulog yun eh. Yung mangga, nakita ko nakatayo na. Kaya kung pinag-next ko lang, nakatayo. Tawag ko na nakatayo, nakahiga ka pala ko na kasi. Parang pala nakatayo na siya. Nakatayo na, kinuha na niya. Tapos natapos ko yun. Nagkaroon kami ng Thanksgiving. Tapos natuwa nga siya, tinanong ko gano'n. Saka na nalalaman, surprise ko na ako. Tapos, may CLP, pinatid ko sila. Nakita niyo yun ba? Nakita niyo, parang sabi na, surprise ka pala. Ganyan pala kayo. Sabihin niya parang kang hindi maubusan ng kwento. At parang tingin ko lagi sa sa'yo, parang okay lang. Parang
Kahit may problema, parang okay na. Yun kasi po ang tinuturo ko sa atin. Na kahit na hindi natin nasabihin na single Sir Christ tayo, sumisinaw po sa atin na single Sir Christ tayo. Especially kung saan man kayo sa trabaho nyo, diba? Sa ginagalawan nyo. Pero na lang pala brother, kasi full-time worker po sila. So kahit na hindi single Sir Christ po talaga sila. Tayo, yung mga nasa gobyerno, yun yung sinasabi ko po sa inyo kanina, nakastayo po kayo, dapat iba po tayo sa iba. Yun yung pagkakaiba po natin. At meron tayong kababaang may pasyensya na po tayo sa mga bagay-bagay po natin. Tayo po ay nakikinig na sa kapwa natin. Kaya para pag kayo nakikipag-usap po tayo, ibitawan po natin yung cellphone natin. Nakatingin po tayo sa mga mata. Amen? Mga tao ngayon, kung nakikipag-usap na ngayon, hindi na tumitingin sa mata, sa cellphone na po. Di ba? Sana, ibalik po natin yon. Lalo na sa mga crush nyo, di ba? Di ba? Nakatingin lagi tayo sa mata. At lagi tayong nakikinig. May isang mag-asawa, ang lalaki, kumonsulta siya. Sabi niya, Dok, ang asawa ko kasi sobrang bingi eh. Pupunta ako, parang hindi ako nakikinig eh. Sabi niya, meron pong remedy para malaman ay ayaw niya magdumot. Sabi ng doktor, practical tip na, sabi niya, pag uwi ka ngayon sa bahay, sa gate pa lang, tawagin mo na yung misis mo. Pag once pa hindi ka nakinig, mag-adjust ka na kahit 5 feet. Pag hindi niya pa narinig, mag-adjust ka pa ulit ng another 5 feet. Hanggang marinig ka na. So, balik ka sa akin dito ulit kung okay na. Si lalaki, pauwi na, nakita na yung misis na doon. Nanonood ng TV. Ubigaw pa ng mula sa isip, may gano'n siya. Hay! Anong nga lang? Hindi ko naman galaw ang misis niya. Umaga siya ng 5 feet. Dapat. Hay! Anong ulam? Hindi siya kikinig. Lumapit na siya, sa likuran na siya. Sabi niya ganun. Grabe. Hay! Anong ulam? Hiniglan siya ng asawa niya. Sabi ko na kami na ba at togo at sinigang eh. Hindi kami nakikinig, bingi! Madalas tayong ganun, brothers and sisters. Dahil sa kataasan ng ating puso, ng ating isipan, hindi natin napapakinggan ang salita ng Diyos. Kung ano yung sinasabi sa atin. Minsan matigas na ang puso natin dahil hindi na tayo nakikinig. Ang kailangan lang ng Diyos, buksan mo ang tenga natin. Diyos, Ama, ano ba ang gusto niyong pagawa sa atin? Paano ba kung maging mababa ang loob o maging enyemplo? O paano sundan ang iyong mga salita? Papakinggan natin kung ano ang pinig ng ating kapwa. Ano ba ang sinasabi sa atin? Ano ba ang tinuturo sa atin? Dahil nagtatapusan man ng araw, pag umuwi tayo, at dahil tinatanong natin, naging bibi ba ako? Naging matigas ba ako? Ayun lagi pinagdarasan natin. Ama, turuan mo ko maging mapagkutuba sa araw-araw. Sa gayon, magawa ko kung ano ang iyong pinapagawa. And with that, brothers and sisters, God, we got your praise. In this time, as we continue to nagpapatranslate ito
Okay, so for now, we'll give you 5 minutes to have your journal writing and reflection, writing about the topic of humility of character. So, kahit questions na i-flash ko na lang yung guide question.